Isang mapagpalang araw sa ating lahat. So ngayong araw na ito ay isang panibagong talakayan na naman ang ating pag-uusapan bilang bahagi ng ating ikaapat na markahan sa Araling Pilipino sa Piling Larang. At sa pagkakataong ito ay mas magiging magaan ang ating talakayan sapagkat pag-uusapan lamang natin ang iba't ibang paraan ng paglikha natin ng ating lakbay sa naysay. So kayo ba'y nakapaglakbay na? May mga lugar na ba kayong napuntahan na bibihiran yung mapuntahan dito sa ating bansa o kung hindi naman dito sa Pilipinas ay sa ibang bansa pa? Halina't pag-usapan natin ang ating talakayan tungkol sa pagsulat ng ating lakbay sa Naysay. At hayaan yung ibahagi ko sa inyo ang ating presentasyon ngayong araw. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang pagsulat ng lakbay sa naysay. Makikita sa mga titulong ito na ang kasanayang ating hasain ay ang pamamaraan ng pagsulat at ito ay isang pagsulat ng sanaysay. Bagamat makikita rin natin ang salitang lakbay na dapat ay mayroon tayong karanasan at higit sa lahat ay mayroon na tayong napuntahan na isang lugar upang nang sa ganun ay mas maging mabisa ang paglikha natin ng lakbay sa naysay. Sa araw na ito, inaasahan na mapag-usapan natin ang iba't ibang kahulugan, katangian at layunin ng lakbay sa naysay. Ano rin ba ang lakbay sa naysay? At mga katanungan patungkol sa paglalakbay. Ano yung mga ilang dapat natin naasahan pagdating sa paglikha natin ng lakbay sa naysay? Ano ang sanaysay? Paano ba ito na iiba sa lakbay sanaysay? At uri ng sanaysay at bahagi ng sanaysay na halos kahalintulad rin lamang naman ng paglikha natin ng ating sanaysay. Bilang panimulang bahagi ng ating talakayan, subukan muna nating sagutin ang mga katanungang ito. Una, ano ang iyong pinakamasayang alaala sa paglalakbay? Pangalawa, ano ang natatandaan mong hindi magandang alaala sa iyong paglalakbay? Pangatlo, bakit masaya ang maglakbay sa iba't ibang lugar? Pang-apat, anong bansa ang pinaka-inaasam mong marating? At panglima, sa iyong palagay, ano ang mahalagang bagay na natutuhan mo mula sa paglalakbay? So maaari tayong pumili ng isa sa limang katanungang ito na magiging unang bahagi ng ating pagbibigay ng komento dito sa YouTube link natin. So meron lamang tayong dalawang katanungang sasagutin sa kabuuan ng ating talakayan at isang pampinal na gawain na matatalakay natin mamaya. Okay? So ito yung first activity natin. Kailangan nyo lamang pumili ng isang katanungan na maaari nyo sagutin at i-comment dito sa ating YouTube link. Hayaan nyo magbahagi muna ako ng aking mga komento tungkol sa mga katanungang ito or kasagutan sa mga katanungang ito. Maaring ang pinakamasayang alaala ng aking paglalakbay ay ang makakita ka ng iba't ibang lugar na hindi mo pa nakikita kumpara sa kinalakang mong lugar. At isa pa siguro sa nakikita kong pinakamasayang alaala ay yung makakilala ka ng iba't ibang kultura, gayon din ay makatikim ka ng iba't ibang pagkain o putahe na pinagmamalaki sa partikular na lugar na yon. Kumbaga yun yung lagi nating tina-target, no? And madalas, syempre, ay yung new experience din o bagong karanasan na maaari nating matamo doon sa lugar na pupuntahan natin. Natatanda ang hindi magandang alaala sa iyong paglalakbay? Wala naman masyado, pero kung mayroon man, hindi siya nagre-retain o tumatatak sa aking isipan. At napakasaya maglakbay sa iba't ibang lugar kasi ito'y isang pagkakataon, di ba, na makakilala ka ng iba't ibang kultura, na makakita ka ng iba't ibang lugar, na dati ay nakikita mo lamang sa palimbagan o sa mga aklat, pero ngayon meron ka ng pagkakataon o tsansa na makita mo siya in person. Ang bansang pinakamainam kong marating, siguro kung dito lang muna sa Asia, ay Japan. Kasi
base sa mga reviews and base sa mga nakikita ko through travel vlog or kung ano pa man, talagang Japan ang isa sa pinakamagandang lugar na mapuntahan natin dito sa Asia. Siyempre bukod sa Pilipinas, dito naman sa Pilipinas, halos nagkaroon na tayo ng pagkakataon ng pupuntahan yung mga magagandang lugar na mayroon tayo. Sa iyong palagay, ano ang mahalagang bagay na natutunan mo mula sa iyong paglalakbay? Isang mahalagang bagay ay magamit natin yung pagiging sensitibo natin. Part of it yung cultural intelligence na tinatawag natin na dapat ay maging sensitibo ka sa kultura ng ibang may kultura, sa wika nila, sa kung paano yung pamamaraan ng kanilang pakikipag-ugnayan, at higit sa lahat sa kung paano yung pakikibagay mo bilang isang individual na may kakaibang kultura kumpara sa kanila. Ngayon ay pag-usapan natin ang sanaysay at ito'y pagbabalik-aral lamang natin dahil ito ay natalakay na natin sa maraming pagkakataon. Ayon kay Alejandro G. Apadilla, ang sanaysay ay ang salaysay ng isang sanay. Ibig sabihin lamang ito na nagsasalaysay ka na ng isang taong sanay na at dapat ay punong-puno na ng karanasan sa isang bagay. Kaya nga 'di ba yung sanaysay, isa rin siyang tsansa para sa ating mga mag-aaral o bilang isang mga manunulat na mai-express natin yung mga gusto nating sabihin sa partikular na paksa na gusto nating talakayin. Na maaaring ang bagay na yon ay bahagi ng ating karanasan o obserbasyon bilang isang individual. Ngunit pag sinabi naman nating lakbay sa naysay, ito naman ay isang uri ng pagsulat na naglalaman ng mas personal na karanasan, mas personal na obserbasyon at higit sa lahat ay refleksyon mo bilang isang manunulat tungkol sa iyong naisagawang paglalakbay. So ibig sabihin, mapapansin natin na kumpara doon sa sanaysay at lakbay sanaysay, iniugnay lamang natin yung salitang lakbay para makita natin na ito ay may mas kinalaman na sa iyong karanasan pagdating doon sa paglalakbay mo sa partikular na lugar. Ano naman ang ugnayan ng lakbay sanaysay na maaari nating makita at mapansin sa ilan sa mga napapanood natin, nababasa natin through internet, di ba? Dito papasok yung travel essay natin in English. Tinatawag din itong Sanay Lakbay ni Nonon Karandang na binubuo ng tatlong konsepto. Ito ang sanaysay, yung sanay bilang ito ay karanasan. Pag sinabing sanay, kumbaga tumutukoy ito sa ating karanasan at higit sa lahat yung lakbay. Maaari natin tong mabigyang kaugnayan sa ilang halimbawa natin ng lakbay sa naysay. Nariyan ang travel vlog, travel show na bago pa man kasi dumaan ang travel vlog and travel guide, meron na tayong mga travel show before na hindi pa kasi masyado nang usong internet during that time. And meron tayo sa mga TV shows natin katulad ng mga magazine shows natin na Rated K and KMJS, no? Kumbaga, 90s pa lang lumalabas na itong mga ito. And then sila mismo, nagkakaroon sila ng paglikha nila ng lakbay sa naysay. Bagamat it's more on viewing nga lang, pero may script pa rin silang binubuo na bahagi ng kanilang programa. And then, dyan mas nauso ang travel blog. And then, if you want to at least observe something doon sa particular place na pupuntahan mo at makakita ng ilang reviews, 'di ba? Gagamit ka rin ng travel guide para ikaw mismo makita mo kung ano ba yung mga best places na pwede nating i-target na mapuntahan once na makapunta na tayo sa lugar na yun. So, bahagi nito ang uri ng ating sanaysay. Ito ang formal na sanaysay at di formal na sanaysay. May pagkakataon na sa paglikha natin ng ating lakbay sanaysay ay pwedeng magkagamit tayo ng formal at di formal na sanaysay. At depende ito sa tono na gusto mong ibahagi sa iyong mga mambabasa, di ba? Pag sinabi naman natin formal na sanaysay, nangangailangan siya ng masusing pananaliksik. Ibig sabihin, bahagi ng iyong karanasan at obserbasyon ay mayroong ka ring mga basis at mayroong ka ring mga sabihin nating panindigan mula doon sa particular na paksa na gusto mong talakayin at bahagi ng iyong paninindigan ay ang mga batayan na siyang sumasalamin
para mas makita nating maging katotohanan yung mga bahagi o mga paksang tinatalakay mo doon sa iyong sanaysay. At kung maaari naman, pwede rin tayong gumamit ng di formal na sanaysay. And dito naman, mas magaan ang paraan ng pagtalakay natin kasi palakaibigan lamang ang tono ng sanaysay natin. At madalas sa di formal na sanaysay, ang pinaka genre na gusto niyang ibigay o tono doon sa kanyang mga mambabasa ay yung kasiyasiya at mapang-aliw. Para na sa ganon, mas maging magaan ang dating sa mga mambabasa natin. Kakibat din ito ang bahagi ng ating sanaysay. Nariyan ang standard na pamamaraan ng paglikha natin ng sanaysay. Una na dyan ang simula, na pinakamahalagang bahagi ng sanaysay sapagkat ito ang magiging daan upang makuha mo ang atensyon ng mga mambabasa. Marami tayong iba't ibang teknik para makalikha ng ating sanaysay na yung simula pa lang ay makukuha na yung atensyon ng ating mga mambabasa. Pwede kang gumamit ng ilang katanungan or quotations or pwede rin naman ilang mga senaryo o sitwasyon na iyong naranasan na madaling makaakit sa mga mambabasa natin na makuha ang kanilang atensyon. Pangalawa, ang gitna o katawan. Dito na siyempre yung suportang detalye dapat na maipaliliwanag natin na mabuti yung ating paksa. Malaman at higit sa lahat ay naroon yung mga inaasahang malaman ng mga mambabasa doon sa lugar na gusto mong ibahagi sa kanila. At sa huli ay ang ating wakas. Naglalaman ito ng kabuang konklusyon na natin tungkol sa mga detalyeng binanggit sa katawan natin. Nariyan ang sarili mong perspektibo kung paano mo bibigyan ng paghuhusga yung iyong lugar na napuntahan, kung ito ba ay maganda, kung ito ba ay dapat din puntahan ng ibang turista na may kaugnayan sa pagsasakatuparan o pagsang-ayon sa isang paksa. Sa paanong paraan ba naiiba ang lakbay sanaysay sa tradisyonal na sanaysay? Ayon kay Alain de Botton, masusukat ang kritikal na pag-iisip ng mga mambabasa kaugnay sa sanaysay kung nagiiwan ito ng imahen sa kanilang isipan. Yan ang isang pinakamalaking hamon sa mga lilikha ng lakbay sanaysay. Marapat lamang na yung mga mambabasa natin, lalong-lalo na yung mga hindi pa nakakapunta sa particular na lugar na gusto mong talakayin, no? Dito ay dapat makapag-iwan ng imahe mula sa isipan ng mga mambabasa na para bang napuntahan na rin nila yung lugar na gusto mong ilarawan sa kanila. So, ibig sabihin, kung titingnan natin sa iba't ibang diskurso, ang dalawang diskurso na talagang mananaig, pagkamat magagamit din natin ang iba't ibang diskurso kasi nandiyan ang persuasive, manghikayat ka, nandiyan ang procedural if you want to share something na in a step-by-step basis, di ba? Pero mas magagamit mo rito ang naratibo at deskriptibo. Ano naman ang kahalagahan ng pagsulat ng lakbay sanaysay? Kumpara sa mga manunulat, ang kahalagahan ng pagsulat ng lakbay sanaysay ay naibabahagi sa mga mambabasa ang mga karanasan, mga natuklasan sa paglalakbay. Nagkakaroon din sila ng karagdagang kaalaman ng manunulat tungkol sa isang lugar. Kasi syempre, di ba, parang kung magsusulat ka patungkol doon sa lugar na yon, minsan hindi lang sapat yung sarili nating obserbasyon at yung ah, karanasan natin sa lugar na yon. Ang ginagawa pa natin, sinusubukan natin na magkaroon ng ilang panandaliang pagsasaliksik patungkol sa lugar na yon para na sa ganun mas maging konkreto yung detalye na gusto mong ibahagi sa iyong mga mambabasa. Nandyan din ang pagiging malikhain ng mga manunulat na dito natetest, di ba, yung kanilang pagiging malikhain, nagagawa nilang paganahin ang kanilang imahinasyon sa mga mambabasa na tila narating din nila ang tinatampok na lugar kahit hindi pa. Kung sakali man, di ba? Lalong-lalo na kung ang gusto mong i-expose ay isang lugar na maaaring di mo pa napuntahan pero gumagamit ka ng sarili mong mga batayan, di ba? Or nagsasaliksik ka para mas mapanindigan mo yung pagsulat mo ng isang lakbay sa naisip. Pero mas mainam syempre yung napuntahan mong lugar. Nalilinang ang mga kakayahan sa pagsulat ng isang sanaysay, yung skills mo rin sa pagsulat ng isang essay, at mapalawak ang karanasan at kaalaman ng isang manunulat na manlalakbay tungkol sa iba't ibang lugar sa mundo.
Yan yung mga nakikita nating mga benepisyo sa isang manunlad. Pagdating naman sa benepisyo ng lugar na itatampok natin, dito na ipapakilala natin o na ipakikilala ang mga magagandang lugar na gusto nating itampok sa ating lakbay sa Naysay. Nakikilala rin natin yung kakaibang bagay tungkol sa isang destinasyon o lugar. May mga lugar ka na napupuntahan mo na maaaring ah kakaiba kumpara dun sa kinalakhan mong lugar. 'Di ba kung mapapansin nyo, yung mga lugar na mayroon pa rin na talagang preserve pa rin sa lugar. Like for example, sa Ilocos, and then sa Intramuros, syempre bahagi na talaga yon. And then sa Quezon, nung pumunta kami nakaraan, parang may mga ilang places pa rin sila na nandun pa rin yung panahon ng Kastila na yung bahay nila o yung tahanan nila ay sobrang makaluma. And part of it, naging bahagi siya ng tourist attraction nila kasi yung mga fast food nila ron like yung Chowking, yung Jollibee, naka-construct pa rin sa ganong klaseng makalumang pamamaraan. Nagulat din ako kahit sa Quezon pala, ganon din pala yung structure na meron sila. Nabibigyan ng halaga at respeto ang ganda ng kalikasang ibinigay ng may kapal at nabibigyan daan upang mabukas ang industriya sa turismo na lugar na itatambok sa lakbay sa Naysay. So syempre, lalo na kung ikaw ay isang writer na reliable talaga at pinaniniwalaan ng maraming mamabasa, oportunidad siya sa isang lugar na itatampok na mas mapuntahan siya ng maraming turista since lalong-lalo na kung nakapagbigay ka ng magandang review patungkol doon sa lugar na gusto mong pag-usapan. Bahagi rin noon, nakikita natin ang kahalagahan ng lakbay sa Naysay sa mga tao mula sa lugar na itatampok. Kasi ito yung pagkakataon na maipakilala ang kultura, tradisyon at paniniwala ng tao sa lugar na itatampok. Nakikita mo dyan yung mga taong pupuntahan mo, napaka-hospitable, napaka maalalahanin, sinisigurado ang kaligtasan ng kanilang mga turista. Di ba yun yung isang bagay na parang iti-treasure mo once na pumunta ka sa isang particular na lugar na sasabi mo na nararamdaman mo yung security mo at the same time, yung para bang kabilang ka sa kanila kahit hindi mo naman talaga sila kalahin. Tinuturing rin itong malaman at maunawaan ang respeto ng manlalakbay sa dayuhang pupuntahan dito. So, um, dapat din bago ka pumunta sa isang particular na lugar, magkaroon ka ng kahit kaligirang kaalaman na magiging bahagi ng iyong paglalakbay na dapat reminded ka na maging maingat ka sa ganitong actions, maging maingat ka sa ganitong salita kasi maaring maka-offend ka ng kultura or tradisyon na mayroon doon. So, magkakaroon siya ng kaalaman sa iyo as a traveler na pag pumunta ka dun sa lugar na yon, dapat maging maingat ka. Nagbibigay ito ng magandang oportunidad para sa mga taong nakatira dito sa panahong mabubuksan ang turismo sa kanilang lugar. So turismo ang isa sa pinaka kinabubuhay ng mga magagandang lugar na mayroon tayo. At yan yung isang bagay na dapat ini-enhance natin, lalong-lalo na sa Pilipinas kasi maraming mga magagandang lugar ang mayroon tayo. At isa yan sa mga nagpapaunlad ng ating bansa, yung pagkakaroon ng progresibong turismo sa ating bayan. At syempre sa mga mambabasa, nagkakaroon sila ng karagdagang kaalaman tungkol sa lugar, mga tao at maging sa kultura at tradisyon ng lugar mula sa kanilang binasang lakbay. So, sa mga mambabasa, malaking bagay talaga ito kasi yung knowledge, 'di ba? Yung kaalaman patungkol sa kultura ay higit na nalalaman na nila kahit hindi pa nila napupuntahan yung lugar na maaaring puntahan din nila. Nagbibigay pagpapahalaga sa lugar, tao, kultura mula sa isang binasang lakbay sa Naysay. Karagdagan din nagpapalawak nito ang imahinasyon ng mambabasa tungkol sa kagandahan ng lugar at hindi pa niya napupuntahan. At nauunawaan ang kahalagahan ng pagbibigay galang sa kalikasang kaloob ng may kapal. Para sa ating ikalawang katanungan, kanina pinapili ko kayo sa 5 katanungan bilang bahagi ng ating first activity dito sa comment section natin sa YouTube link. Ang ikalawang katanungan naman natin na para sa lahat ay sa iyong palagay bakit dapat naunawain at irespeto ang kultura ng ibang lahi o lugar. Maaari niyong ibahagi ang inyong kasagutan muli sa comment section. So isahan na lang po yan. Unahin po nating ilagay ang ating
pangalan, pero hangga't maaari, pakiuna ang ating apelyido. Apelyido, then yung pangalan natin, yung first name natin, at yung section. Huwag kalimutan yung section para pag nirecord ko yan, madali ko matitrace. No? Okay? So, apelyido, then section, and then pakisagot na po yung dalawang katanungan. I-state muna kung ano yung question na napili mo doon sa 5 questions natin sa first activity, and then yung ikalawa ay ito. Tapos hayaan natin sagutin itong mga katanungan na ito na magiging activity natin sa ating talakayan ngayong araw. Para sa kabuuan, narito ang mga katanungang ating din sasagutin ngayong araw bilang bahagi ng ating talakayan. Bilang isang manunulat, paano mo nagagawang wasto at malikain ng nilalaman ng iyong lakbay sa naysay? Pangalawa, bakit mahalagang malaman natin ang kultura, tradisyon at paniniwala ng mga tao sa isang lugar bago tayo pumunta doon? At pangatlo, kung ikaw ay magiging isang manunulat na naglalakbay, ano ang dapat mong tandaan sa tuwing ikaw ay pupunta sa ibang lugar? Okay, so halos nasagutan natin yung ilan sa mga katanungan yan. Kung gayon, halina talimin natin ang mga pamamaraan sa paglikha natin ng lakbay sa naysay sapagkat ito ang ating magiging pinal na gawain para sa linggong ito na dapat ay malikha natin bago pa man matapos ang araw ng Sabado. Narito ang mga hakbang sa pagsulat natin ng ating lakbay sa naysay. Una, sa panimula, nakabasa ka ba ng isang travel blog, 'di ba? So dapat meron kang knowledge pagdating sa paglikha ng travel blog. Kasi ito yung magiging batayan mo kung paano ka makakalikha ng isang epektibong lakbay sa naysay na magiging madali rin sa iyo as a writer to compose your own travel blog since ikaw nga ay hinihikayat na makalikha ng iyong lakbay sa naysay. Pangalawa, nakasusulat ka na ba ng isang lakbay sa naysay? Bahagi rin nun. So ito yung mga hakbangin natin sa pagsulat ng lakbay sa naysay. Una, magsaliksik ka muna sa lugar na iyong pinuntahan or pupuntahan. Alamin ang layunin ng paglalakbay at pagsulat. Magtala ka ng mga mahalagang impormasyon. So, ilista mo yung mga important na details regarding doon sa pupunta mong lugar habang ikaw ay naglalakbay. So, kung sakali, i-recall nyo na lang yung mga bagay na pwede nyo pang i-recall during the time na naglakbay kayo sa lugar na pinuntahan nyo. And then, syempre, kumuha ka ng mga larawan habang naglalakbay para at least documented siya and matandaan mo ano ba yung ginawa mo sa particular na place na to or ganito ganyan. Okay? Suriin mo rin ang mga detalyeng nakuha mo mula sa paglalakbay. Then bumuo ka ng balangkas ng mga nakalap na impormasyon mula sa pananaliksik hanggang sa paglalakbay. And then, dun mo na ngayon isusulat ang iyong lakbay sa naysay. So hanggat maaari, once na ma-collect mo na lahat ng details na mayroon ka sa iyong lakbay sa naysay, magsagawa ka pa ng ilang pananaliksik na makikita mo kung may kaugnayan ba ito sa ilang details na nabuo mo during the time na naglakbay ka at kung accurate ba itong mga information na ito. Para na sa ganon, mas maging epektibo yung pagsulat mo ng lakbay sa naysay. Dapat at marapat lamang gumamit ka ng unang panauhan at gamitin ang tono na tila isang kaibigan lamang ang pagsulat ng lakbay sa naysay. So I'm encouraging everyone na gumamit tayo ng parang mas di formal na pamamaraan ng pagsulat ng ating lakbay sa naysay na ang pinakalayunin natin ay magbigay ng kabilihan at tono ng palakaibigan sa ating mga readers. Isulat lamang ang mga totoong impormasyon. Huwag tayo mag-invento, huwag tayo mag-assume na ganito talaga yung kanilang lugar, ganito yung kanilang kultura, or ganito yung kanilang sistema. Dapat ay tunay at pawang katotohanan lamang ang mga impormasyon, partikular sa lugar, kultura, sistemang politikal na lugar na itatampok sa ating sanaysay. At bakit nga ba mahalagang sundin ang hakbang sa pagsulat ng sanaysay? Kasi gagamitin natin sa ating pagpili, sa ating pagsulat ng lakbay sa naysay ang kultura, tradisyon o ating paniniwala. Nandiyan din ang mga sikat na pagkain sa lugar na pwede mong maging bahagi ng iyong pagsulat sa lakbay sa naysay. If you want to focus on food, walang problema. Mga kasaysayan sa lugar, kung ano yung mga nangyari doon sa particular na lugar na yan at bakit nire-retain pa rin yung place na yon, ano yung kahalagaan na yun para sa mga turista at para sa ating mga tao na malaman kung ano nga ba ang naging bahagi ng kasaysayan ng lugar na yon.
Paraan sa transportasyong papunta at ginamit sa lugar, pwede mo rin gamitin yon as part of your Lakbay Sanaysay. Paano ka nakapag-commute doon? Kasi part of it nga, di ba, yung travel guide din natin kung ano yung epektibong pamaraan para makalikha or para makapunta sa Sanaysay, sa lugar na yun. Pwede rin actually yung budget tips, di ba? Kung paano ba magkaroon ng mas tipid na lakbay bilang isang mga traveler. And then, iba pang paksang mabibigay ng kawilian sa paksa sa mga mambasa. So anything na tingin mong effective sa mga readers natin na hindi natin na-mention ngayon, na nakikita mong pwede mong gamitin paksa sa iyong mga mambabasa, ay maaring maging bahagi ng iyong lakbay sa Naysay. So narito lang ang mga dapat natin tandaan sa Lakbay Sanaysay bilang kabuuan ng ating talakayan ngayong araw. Ang matagumpay na pagsulat ng Lakbay Sanaysay ay nakasalalay sa pagsusunod-sunod ng mga hakbang sa pagsulat nito. So we have to make sure na yung gagawin natin Lakbay Sanaysay ay organisado at maayos ang pagkakasunod-sunod upang nang sa ganun ay mas maging klaro at detalyado at epektibo ang pamamaraan ng pagsulat ng ating Lakbay Sanaysay. Tandaan na ang pagpili ng iyong paksa ay hindi lamang dapat nakatuon sa karanasan ng manunulat. So you have to be very particular din kung paano rin yung impression nito sa mga readers natin, since sila yung pinaka-kliyente natin sa pagsulat ng ating lakbay sa Naysay. At bilang pinal na gawain natin ngayong araw, narito ang gawain natin sa lakbay sa Naysay. Lumikha ka lamang ng sarili mong lakbay sa Naysay na binubuo ng hindi lalagpas sa 500 salita. Ang lakbay sa Naysay na ito ay maaaring lapatan ng larawan or mga larawan kung kinakailangan, videos, or kung ano paman, gawing batayan ang pamamaraan at inaasahan sa isang lakbay sa Naysay na naging bahagi ng talakayan. So yung mga diniscuss natin, kanina lamang, gawin yung basis yon kung paano kayo makalikha ng inyong lakbay sa Naysay. Pero katulad ng binigay ko dito sa guidelines natin, you just need to compose at least 500 words, no? Not more than 500 words. Narito ang pamantayan natin sa pagmamarka. Nakagagamit ng larawan or video, 10 points. Nakagagamit ng simula, gitna at wakas, yung basic format natin, 10 points. Na ipapakilala ang lugar ng may sigla, 10 points. Na ipakikilala ang kultura at tradisyon, 10 points. Nakapagbabahagi ng kakaibang karanasan, 10 points. Maayos at organisado ang pagkakalahad, 10 points. At may wastong gamit ng wika. At kung kinakailangan mag-insert ng wikang banyaga, walang problema. Basta't maayos ang pagkakalapat, 10 puntos sa may kabuang 70 puntos. Paano po natin ito gagawin? Ito po ay ipopost sa ating Facebook account, no? Sa ating Facebook account. Lahat po ay hinikayat na makapag-post at hanggat maaari ay i-public lang natin siya hanggang next week. Pero ang post natin to ay hanggang Saturday lamang, hanggang Saturday ng 5 p.m. So, paano po natin to madali malalaman? Pakigamit po ang hashtag. Okay, small caps lang po. Ito, isusulat ko para makita niyo lahat. Para malaman natin kung paano natin siya malilika. Pakigamit po ang hashtag Lakbay Sanaysay DR. Yan. Para makita po natin agad na ito po ay sa klase lang natin. Lakbay Sanaysay DR. And then, para mas madali ko naman mahanap ang bawat section, okay, hashtag LS Lakbay Sanaysay DR, then yung section po ng pangalan natin, gold. Or kung silver man, kung platinum man, kung lock man, or kung Gardner man. Huwag pong kakalimutan ng mga hashtag na ito. So dalawang hashtag po yan. Una, Lakbay Sanaysay DR para sa kabuuan. At pangalawa, LSDR section tapos gold. All caps po yan para po tayong lahat ay may pagkakapare-pareho ng ating paglikha ng ating mga hashtags. Okay? So, ayun lamang para sa kabuuan ng ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Napakainit ang panahon, kaya stay hydrated and hanggat maaari po ay uminom tayo ng maraming tubig para na sa ganun ay makaiwas tayo sa kahit ano pa mang sakit. So, kung mayroon man kayong katanungan or clarification, please you may communicate me through Messenger once na may send ko na itong link na ito. And
Hangga't maaari po ay pakipanood yung kabuuan ng video natin ito para na sa ganun ay mas klaro at mas malinaw sa atin kung ano yung gagawin natin. And I believe naibigay ko naman yung kabuuan ng instructions natin. So asahan din sa pagkikita natin sa face-to-face ay ito po ay magiging bahagi ng ating pagsusulit. Maraming salamat sa inyong araw at patuloy kayo mag-iingat. God bless you all.